nga buntag, I hope uban sa tabang sa Ginoo taliwala sa kalisod pitos nga panginabuhi pwede ta magpabilin nga malipayon gihapon. Amen. Pagkaroon nga buntag magtuta sa pag-abli sa atong Biblia, nagtuon ta sa pulong sa Dios atong sugod din sa 1 Corinthians chapter number 11. 1 Corinthians 11. Bago na ni nga lesson, mamanata sa ato ang lesson last week. May tungod sa issues nga drills na Kristohanon. Karon nga buntag dinita sa 1 Corinthians niya ato aning dunganan sa pagbasa. 1 Corinthians chapter 11. Duha lang sa kabersikulo. 1 Corinthians 11, 31 ug 32. 1 Corinthians 11, 31 ug 32. Duha ka bersikulo, dungan na ito sa pagbasa. Ready? Verse 31 ug 32. Ready? Read. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Okay, mag-pray ta. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, salamat sa ulan nga mong gihatag sa kini kasimbolo sa mga panalangin nga mong gibubo. Salamat Ginoo sa mga Kristohanon nga kang buntag taliwala sa ulan na prove ang ilang gugma nga kaning. Pagpray ni Ginoo sa pagtuon mo sa mga pulong hatagin niyo kaalam nga masabtan namo ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Giyahi kami o Dios. Hatagi kami og langit nga kaalam. Dami sa mga lagi mga saysay. Pag-inuliya kami na pinagis Ginoo sa leading sa Holy Spirit. Ang damang kasing-kasing sa katapusa na magtuon misang pulong na ang dawaton ban Ginoo sa mapainom sanon nga Espiritu. Kinig-sali ko nimo tanan pinagis sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaroon nga buntag din sa 1 Corinthians chapter 11 verse 31 o 32. Kung basahon akong ibinisaya, ingon sa Biblia, for if we would judge ourselves, we should not be judged. Ingon sa Biblia nga, kung atong hukman ang atong kaugalingon, dili ta hukman sa uban. Sa may buot pasabot aning we would judge ourselves. Kanang kita ang muhukom sa atong kaugalingon, dili na ta hukman sa uban. Buti pasabot nga atong ma-realize, atong makita ang atong sayop. Kaya usahay manggod, nasa ato ning attitude nga kanang proud or pride ta nga di nato dawaton ba ang atong sayop. Pero kung nakita musulti sa atong sayop, pinaka the best. Tingali mo yung kang di man at tinuod. Pero pinaka the best nga kung masultian ta sa atong sala, atong dawaton. Unya, mas the best pa yun, atong pangayuan ng pasaylo kung asa ta na sayo. Now, di sa iglesia, uros naman yung tao. Amen? Kung may unggoy na ito, tingali mo ka nga, kanay pastor nga, naong murag unggoy, di saan pag ang naong murag unggoy, tawag yapon ta, murag lag unggoy. Kanay ang batasan murag, saan ang batasan? Murag batasan sa iro. Bisan pag ang batasan, parehas sa iro, tawag yapon ta. So, sa atong pagkatawhanon, dinhi sa iglesia, buti pasabot kita tanan masipyat. Amen? Amen. Wa, yo'y tao nga perfecto dali. Number 1 nga masipyat dinhi, nga atong makitaan yun, ang pastor o ang pamilya ni pastor. Amen? Kay mga tao man sab ni sila. Si Pastor James masipyat,
ang asawa ni Pastor James, mas daghan kayong sipyat. Ang mga anak kaning samot. Now ako ning gisulti to say nga tawra tawag masipyat ang tanan. Amen? Pero di na to himuon nga excuse nga tawra man ita, masipyat man ita. Pagpadayon na natag sipyat dili. I-correct na to ang atong kaugalingon. Now karon mabuntag magahisgot ta sa topic nga church discipline. Palihog kung namoy lapis o ballpen, mas maayo nga mag-take note yun about church discipline. Now, sa church discipline, kinsa may involved ani. Now, dinhi sa simbahan, atong tunan, atong praktisan nga during sa simba, mahimo wa gyud maglakaw-lakaw. Amen? Kung mahimo, wa gyud dapat mag-istorya. Kay ang Dios nakig-istorya nato pinaagi sa iyang pulong. So sa church discipline, dili ni ma-impose ni Pastor James lang. Kining church discipline dapat involved daan ni tanan. Amen? Buot di pasabot, kita tanan natay katungod. Katungod gumon sa pastor nga mubadlong. Kung naay mag-istorya, gabi nagdul ni mo, kay ikaw may dul, imuha siyang badlungon. Pero sa pagbadlong, dapat badlungon na to uban sa gugma. Di na to singkahan dito. Kaya kung ano ba ko? By the way, kung na ako'y nasingkahan diri, mangayon ko pa sa ilo. Kaya, siyempre, sumala sa mga ingon, tawhanon basab ko, masukot ko. Kanya, kanibitaw mo, badlong kagkausa, kaduha, o katulo na, hindi maminaw, masuko ba kita? Kanya, kung nahiubos ka sa kuha, o tingali, ni abot ang point, naglagot ka sa ako, mga yung kami apat yun ni Pastor James eh. Eh, tao na biyata, makaingon sa biyata na. Bitaw, sa tinod lang, makasulti kita na. Kung na lang ko'y chance, kung na, parang ko'y pusil, ako na pusilon ba? Niabot yun na ang point siguro, ngayon na takay, kagi sa kuha na ha. Ni apat yun yung tawhan na. Sa atong pagkatawhanon. Muna nga, Kristohanon, dapat na ay gitawag na ito nga church discipline. Nga, kung mabadlong ta, dapat willing ka mudawat sa pagbadlong sa ito. Pero kung mubadlong ta, dapat di ay narbay time nga namadlong ko nga, murag na feel na ko ba nga, wala naman ito yung bukma nga pagkabadlong mo eh. So, mga yung pasaylo, kung nahiubos ka sa ako, nalain ka sa ako, siguro nasakitan kayo ka sa akong gisulti, mga yung pasaylo. Now, Kristohanon, sa atong kinabuhi, dapat yun na agyo'y disiplina. Amen? Kaya ang disiplina, dili rani sa simbahan. Bisag asa kamuadto na agyod ang disiplina. Sa inyong balay, na agyod ang disiplina. Di magsilbi ang balay kung walay disiplina. Sa inyong balay na mama o papa, sila yung disiplina ninyo. Sa atong community na ay mga pulis, di ba? Disiplinahon ka. Kung mangawat ka, madakpan ka, disiplina ka. Presuhan, ibutang ka dito. Dili sa simbahan na ako itawag nga ito nga church discipline. Now, sa church discipline, una nga itong tunan nila, what is the church role in discipline? Muna ang unang butang, what is the church role in discipline? Unsa may role? Unsa ang word nga role? Unsa man ang iyahang sabi siya sa role. Sa'yo na mong gining English? Role. Yang role, R-O. Unsa man ang role sa iglesia sa disiplina. Ang iyahang para sa nang role model. Para sa nang sa TV. Mo ni imong role. Mo ni imong play. Mo ni imong buhaton. Kung sa man ang role sa church, what is the church role in discipline? Kung sa may katungod sa iglesia, sa pagdisiplina. Okay. Role. So, tanaw na ito din karon ang role sa church when it comes to discipline. As an introduction, though church discipline is very difficult area of the doctrine and one
hard to practice. Ang church discipline, ingon pa din usa ka difficult lisod. Unya, hard to practice ang church discipline. Pero dili mo pasabot nga lisod, i-practice, nga di nato i-practice. Dapat yun atong i-practice ang church discipline. Nauna, diri sa church, dapat wala maglakaw-lakaw o ato din i-practice. Amen? Kaya nabantayan na yun na ako ni during Sunday School, daghan ang maglakaw-lakaw. Dapat yun, disiplinahon nato ang atong kaugalingon. Number 1, akong pamilya. To be honest. Ha? Basin mo yung kanga. Sorry, si pastor nga. Sige, naman tagbadlong Uy, dili ra ikaw akong badlong. Kitang tanan. Number 1 gid akong pamilya. Magsimba, maglakaw-lakaw. Akong mga anak. Basin mo yung anak man ni pastor. Badlong nga akong anak na kay katungod mo badlong sa akong anak. Amen? Kita tanan involved kung makita niyo sa Bisay, badlong nga Bisay lingkod. Naakay katungod, naatatanan katungod nga mo disiplina o mo badlong sa matag usa. Ayaw pa nga anak na pastor sila bahala. Dili. Apil ta kailanman dili tanang panahon magtanaw ko, dili tanang panahon makakita ko kung nakasayop ang akong anak naakay katungod nga mo badlong. O kung may di man ako kaya badlongon, isulti sa ako unsay sala sa akong anak. Kay ako mo badlong, kung di nimo kaya, pero naakay katungod tanan dinhi sa iglesia. Sumala sa akong gingon, lisod. Pero ato ning i-practice. Nevertheless, rest upon divine authority of Scripture and is vital to the purity, power, progress, and purpose of the church. Bisan lisod, di kinahanglan importante para sa purity sa simbahan, para sa gahom sa simbahan, o sa progress sa simbahan. Ang usa ka kumpanya di na mag-progress kung may discipline. Amen? Bisan asa nga area, pag-abot po nato sa simbahan, kinahanglan yun ang discipline. The responsibility and necessity for discipline is not an option. Ang disiplina diay, dili ni siya option for church if it obeys God's word. If it obeys God's word. Basta kay gatuman lang ta sa pulong sa Ginoo, dili ni siya usa ka opsyon. Apan necessity. Kinahanglan yun A church must equally concern that scriptures is carefully followed in the practice of church discipline. Ang Biblia gyud mo gid siya ang angay nato sundon sa church discipline. Mao ni siya ang pattern, amen? Sa church discipline. Pastor, na ba nila sa Biblia nga kung maglakaw-lakaw badlungon? Di pa matanong mo na ko. Na ba na sa Biblia nga kung maglakaw-lakaw badlungon? Kana nga word particularly wala, pero daghan kayo og principle. So sama nang naingon ang Biblia nga, let all things be done decently and in order. Ingon ganit sa pulong sa Ginoo, the Lord is in His holy temple, let the earth keep silence before Him. Dili mag-istorya sa simbahan. Ingon sa Biblia, ang Dios na siyang balaan nga templo, tuguti ang tibok kalibutan, maghilom at tubangan niya. Amen? Mga simbahan, dili maayo nga mag-istorya. Kung nata sa simbahan, maminaw ka sa pulong sa Dios. So again ang church discipline dili sayon. Naay difficulties unya dapat involved ka tanan sa church discipline. Amen? Naay maglakaw-lakaw, na kay katungod yung mubadlong. Naay mag-istorya, na kay katungod mubadlong. Kung dapat mo, ayaw pag-istorya kay naminaw tagwali. Amen? Ayaw pag-istorya kay Sunday School ni. Okay, so una, number 1 nga under sa what is the role or what is the church role in discipline. Una nga itong isgutan is the definition of discipline. Unsa ang definition?
unsa ang meaning, the definition of discipline. To discipline is to penalize an individual for breaking the laws of a unit of society to which he belongs with a view of restoring him back to those laws. So aduna na gitawag nato ang definition dahil sa discipline. Ang discipline is to penalize. Ano saan ang penalize? Iyahang silutan. Ang sala, kinahanglan yun saon, silutan. Muna siya ang disiplina. Basta, di ba? Sa atong balay, pag atong anak, atong disiplinahon, atong badlungon, dili maminaw, di ba, naisilot? Kusay, ay, huwag man ka naminaw, di ta kahatagag balon. Di ba, silot na? Badlungon man ka, imo man, giingnan ka nga di ka madagandagan, dagandagan man ka, nayabo ang sudan. Gamay ra imong bahin. So naay disiplina. Di man ka maminaw, giingnan ka, di ka magamit ang cellphone, sige makagamit ang cellphone. Ambi na imong cellphone, be. Di ka mag-cellphone karong adlaw. So imo siyang i-penalize, naay silot. Muna siya ang discipline to penalize an individual for breaking the laws. Kunya, imo siyang i-restore balik. Ako nang ibalik sa imong cellphone, pero sabot ta. Basta din sa simbahan, walay mag-cellphone. Amen? Di ta gusto ng point nga moabot nga, kuhaon ni Pastor James inyong cellphone, oy. Laina po siguro, no? Imparguhan mo ni Pastor James, ambi na imong cellphone. Ibalik ko rin niya ang magsimba. Kain man siguro. So, kita na lang ang magdisiplin sa atong kaugalingon. Amen? Try na ito. Madinin sulod simbahan, kita magamit yung cellphone. Dinin sulod simbahan, i-mute inyong cellphone para dili makadisturbo sa uban. Kay, delikado kayo ning why disiplina, contagious manggod ni. Kung naay usa magamit og cellphone, manakod na. Sunod, duha na sila mag-cellphone. Kung naay usa dinhi magdula og cellphone, manakod ni. Kung why disiplina, dapat disiplinahon gyud. Kay managhan man ni sila. Ingon pa ni Carl Lani defines church discipline. Church discipline may be broadly defined as confrontative. Sana confrontive? Imo sa istoryahan. Ingnan ka sa imong sayop. I-confront ka. Duulon ka nga. Oy, Brad, kanang usog kayo ang imuhang ringtone ba? Simbang gudron. Hinay lang na imong, i-mute lang na imong cellphone. So, naay confrontation. Ingnan ka. Now, sa confrontation, sa church discipline, dako kayo ni og kahimuan ang confrontation. Now, unsa na pastor ang confrontation? Kumpronta. Kung na ako'y na istorya nga nahiubos ka, pinaka the best nga imong buhaton, ingnon ko nimo. Pastor, katong nahiubos na ba ko sa imong istorya? Brad, nahiubos na ba ko ato imong sulti? Instead, nga mo pang isulti sa uban, ang pinakamaayo is confrontation. Imo siyang ingnon nga nahiubos ko sa imong gibuhat. In that way, kung imo siyang gi-confront, dili na mo adto sa ubang Kristohanon. Instead nga, imong isulti sa uban ang iyang sayop, kumprontaha siya. Now, ato unang i-practice sa simbahan nga i-confront kung naatay tao nga nalainan, naakay tao nga nahiubos ka, ingna siya nga nahiubos ko, nalain ko, wa ko giganahan sa imong giistorya. Confrontation. Sa ato mga Filipino, culturally dili ta mahilig og confrontation. O mo na sa atong culture. Pero tanawang kultura sa Western, tanawang mga Amerikano, kita mo nang gadula og NBA, basketball, grabe sila mo confront. Mag-istorya sila, ang ilang laway, maglagpot na silang ka-istorya. Kanang naong to naong yun ba? Mo na siya confrontation, pero dili na kinanglan ingon anak.
na confrontation. Sa ato, ang confrontation, pwede kong makikistorya ni mo, Pastor? Uy, sa ato, pwede kayo. Kay naman ko tayo attitude ba nga, grabing pagtahod sa tao, grabing respeto. Nindot nang mutahod ta o mo respeto ta sa tao. Pero dapat kabalo pud ta mo confront. Amen? Nakita na ko ni sa mga simbahan nga ang pastor mura Ginoo. Dili pud na maayo ingon ana. Kung naay sayop si pastor, feel free nga i-confront si pastor. Amen? Not in public, kamo duha. Pastor, pwede ko makikistorya ni yung pastor? Kaya si pastor, makikistorya ni mo. Amen? Now, confrontation, importante. Kung nakakay nahiubsan, nalainan, pwede ni mo istorya. Hindi lang kang pastor niya, sa ato ni tanan. Nalain kasi ang istorya. Bisan sa imong silingan. Ayaw na itabi. Si Kuan ba? Kung ganahan anak niya, kay ingon ana yung gibuhat. Dili na makasulbad sa problema. Musamot ang problema kay daghan na kagisultian. Apan wa ni mo gisultian ang person nga direct sa problema. So ang confrontation mao ni ang makatabang nato. So mo na siya ang definition sa discipline ha. Confrontation. And then corrective measures. Na gitawag nga corrective measures. So, saan man ang corrective measures? Imo siyang i-confront, ingnon, ang imo dayong i-correct. Kaya dili man ta perfect, kita man tanan masipyata. So ako, nagkinanglan ko og correction. Ikaw, nagkinanglan kag correction. Dapat yun ta i-correct sa atong attitude, sa atong tanan. Kinaiya nato, batasan nato, dapat ta i-correct. So, adunay confrontive and corrective measures taken by individual. Church leaders. So, ang leader sa simbahan, mo confront, mo correct sa membro. Kung ma-confront ta, o i-correct ta, di ta angay mahiubos. Amen? Kung badungon bitaw ta, ayaw kahiubos, dapat magpasalamat. Salamat kayo ha, kay nakabalo ko nga. Sayop dahito akong sulti. Pasaylo ako. So, naay church leaders or the congregation regarding a matter of sin in the life of a believer. So, kung itawag ka, i-confront ka, istoryahan ka, di ka angay malain, di ka angay mahiubos. Dapat ka malipay. Kay gi-correct ka. Na itaw, nagpalangga ni mo, nga gisultihan ka sa imuhang sayop. So, mao ni siya ang gitawag nato nga definition sa discipline. Confrontive and corrective measures. Pwede mo i-confront. Mga bata, inunin mo, ayaw paggagandagan kay simbahan na. Pero mag-careful po ta, the way ta mo confront. Kanang sumaras ang gingon, with love. Dapat uban yun sa gugma. Di pwede nga, ingunahan na ba ako matitsog, butaka na kong pagsingka. Mismo ako, kabantay ko, singkahan ako. Pero dapat dahil kung mag-confront ta o mag-correct ta, dapat uban yun sa gugma. Kaya pag nagandagan, simbahan man dapat di ta magdagandagan, maglingkod ta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. So muna siya ang confrontation and corrective measures na uban sa gugma. Kay dili malipay ang Ginoong magdagandagan ta diri sa simbahan. Suryahan nato ang bata o mismo atong kaugalingon. I-train nato nga during sa Sunday school dapat before magsugod ang Sunday school mangihi na kadaan. Para inig Sunday school di na kamutindog, muinom na kadaang tubig. After sa Sunday school, inom tubig para during sa wali wa na maglakaw-lakaw. Disiplinahon nato atong kaugalingon. Amen? So, confrontive and corrective. Natay katungod danan mo confront. Amen? Bisita, kung bago siya, kasabot na. Yeah. Kung imong bisita, ikaw ang naikatungod nga mo istorya sa imong didala nga bisita. Istoryahan mo nga. Istoryahan mo lang nga. Mangihi ka na, uminom ka lang tubig, iparawin niya.
Panahon sa wali, di na tayo maglakaw-lakaw. Ikaw nga nagdala sa bisita, ikaw ang mo-address. Or imo ba ng anak, ikaw ang first person nga mo-address anak kung sa imo siya doon. So mo siya ang church discipline, ang meaning, ang definition, confrontive and corrective. Sunod. Kadua, under sa what is the church role in discipline, na ay gitawag nato the definition of discipline. Ikadua, the kinds of discipline. So aduna di ay kinds of discipline, klase sa pagdisiplina. So dinhi sa atong gibasa sa 1 Corinthians chapter number 11, makita nato dinhi ang kinds of discipline. Verse number 31. 11 verse 31. Dunganan nato sa pagbasa. 1 Corinthians 11:31. The kinds of discipline. Number 1, verse 31. Ready, basa. For if we would judge ourselves, we should not be judged. So number 1, under sa kinds of discipline, na 3 kinds of discipline. Number 1, na gitawag na ito nga, self-discipline. Unsa maning self-discipline? Pagdisiplina sa atong kaugalingon. Kinsa mo disiplina sa atong kaugalingon? Kita mismo. Disiplinahon nato ang atong kaugalingon. Amen? Dapat ang atong kaugalingon na ay disiplina. Unsa may disiplina sa atong kaugalingon? Sama anang unsa may disiplina sa kaugalingon? Tudluan imong kaugalingon ay after sa Sunday school mangihi ko daan. Muinom ko daag tubig kay para din ako maglakaw-lakaw unya. Mo na say self-discipline. Kay kung walay self-discipline, lain man pod ug laing taong disiplina nato, di ba? Aron di ka madisiplina sa uban, disiplinaha ang imong kaugalingon. Nagkinahanglan ta og self-discipline. Sa self-discipline, kamong mga estudyante ang ka-eskwela, aron di ka malate sa eskwelahan, disiplinahon ni imong kaugalingon. Ingnon ni imong kaugalingon, musayo ko og mata. Unya, pag abot mo sa eskwelahan, na late ka, kaya wa man mo na disiplina imong kaugalingon, ang maestro nimo moingon sa mga late ka karon. Ayaw pag late ugma ha. Kaya wa man mo disiplina imong kaugalingon, lain tao mo disiplina nimo. So, medyo kuan na. Lain na kay dapat magsugod ang disiplina sa atong kaugalingon. Amen? Tudluan nato itong kaugalingon. Nya, dinhi sa simbahan, tudluan nato itong kaugalingon, hindi ka mag-istorya. Eh, lain ba itong badlungon tapos mag-istorya? So, may ubos sa bata. Dali na bang may ubos ng tao? Muna nga, self-discipline. Tudluan nato, disiplinahon nato ang atong kaugalingon. So, ingon sa Biblia, for if we would judge ourselves, kita, kung atong hukman, ang atong kaugalingon, dili na ta hukman sa uban. Kay ulaw ka itong lahi, ubang tao mo, hukom nato. So, kita, ang dapat responsible sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. So, muna number 1, self-discipline. Ikaduha, verse 12. But when we are judged, kung hukman ta, we are chastened. Ano daw? We are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Naday kastigo sa Ginoo aron dili ta hukman sa kalibutan. Ikaduha, adunay gitawag primero self-discipline, ikaduha sovereign discipline. Unsa man yung sovereign discipline? Kung dili nimo disiplinahon imong kaugalingon, kinsa imong disiplina nimo? Ang Ginoo mo yung disiplina nimo. Sa Bisaya, palihog ko basa man verse 3 dito, basa palihog. Kapag sa dira na kita nakukman na kita nagatigo sa Ginoo, aron kita dili kadawkuman sa silot uban sa kalibutan. Sa diyan kita nahukman na ingon sa pulong sa Dios, kita gi kastigo sa Ginoo.
Sugod pasabot anang gikastigo sa Ginoo. Gilatos sa Ginoo aron kita dili pagahukman diha sa kalibutan. So, kung di nato disiplinahon ang atong kaugalingon, ang Ginoo mo'y mo disiplina nato. So, sa pamaagi ang disiplina sa Ginoo? Tagan kag sakit. Daghan pamaagi nga disiplinahon ta sa Ginoo. Kaya doon ko sa time nga sige ko kapagaw. Kaya kahuna-huna ko nga, masing disiplina to sa Ginoo sa kuha. Kaya doon atong time nga sige ko kapagaw. Kada Domingo, pagaw ko. Miyerkules, pagaw ko. Masing disiplina to sa Ginoo sa kuha. Ano sige ko kapagaw to Lord, ayan yung taon ko ipapagaw. Disiplina. Kanya, galikay na ko sa una og amis, galikay ko og mga bugnaw gani, maglikay na ko. Karon lami kong bugnaw. Pero ambot lang kung mabag ito hinungdan nga sige ko papagaw. O balo. Could be nga disiplina sa Ginoo. Pero aron di na ta disiplinahon sa Ginoo, kita ang magdisiplina sa atong kaugalingon. Self-discipline and then adunay gitawag nato nga sovereign discipline. Tanaw na to sa Hebrews 10:30. Sa may sovereign discipline. Hebrews chapter 10 verse 30. Sovereign discipline. Hebrews 10:30. Sige, dungan na ito pagbasa. Hebrews 10:30. Ready? Basa. For we know him that hath said, vengeance belongeth unto me. I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Kinsa ang mudisiplina? Kinsa ang manimalos? Ang Ginoo. Di gani ka maminaw permiro. Ikaduha. Katulad gaan ka may example. Di ba sa balay, istoryahan ka ni mama? Na buhatan eh. Nya, di gyapon ka minaw. Kusiun ka. Paminaw lagi ba? Natisting na magikusi mo? Ay! Waman ka na minaw pagkusi! Sunod, gilaparo ka na! Di ka maminaw ha? Nagkakusog na, primero kusi. Sunod, laparo. Sunod sa laparo. Unsa may sunod sa laparo? Sipa. Katising na mo gisipa mo? Kaya mo na minaw sa kusi. Wa mo minaw sa laparo. Gisipa. Gisumbag. Disiplina. Sa Ginoo, yung una naghapon na disiplina ang Ginoo. Pero permatmunan ka, hinay. Tagan kag. Huwag kang simba. Hindi ka simba. Tagan ko siya sakit, be. Tagan ako siya bilana. Tagan ako siya ubo. Na yung mga disiplina, di man ka maminaw sa ginagmay nga sakit, hindi ka maminaw. Nadisgrasya ka rin. Di ka musimba. Madumingo di ka musimba. Ato na yung patambling niya motor para nakainundong din sa ako. Di pag ikaw maminaw, natambling na ka sa motor, di kaya mong kaminaw. Pat yun, ato ni Begay, mga giningulo. Yung minaw. Na ay mga pahimangno sa Ginoo sa tuwa. Usay sa atong health, matagang kag sakit, kaya di mo ka maminaw. Di mo ka maminaw, matagang kag sakit sa Ginoo. Di ka mong ka maminaw, musamot mong sakit, di mo ka maminaw, mamatay na ka sa mong sakit. Ayaw naghulata. Amen? Kay, sa sakit man ko, di mo na niyo, pares kang Job. Kato kang Job, dili man to kastigo. Kaya ang sakit doon ni ka klase, naay silot o naay pagsulay. Kato kang Job, gisulayan siya sa Ginoo. Pero napoy sakit nga, gisilot sa Ginoo. Gisilutan siya ba kay tungod sa iyahang sakit. So sa atong kinabuhi, kung masakit ta, susihan na yun. Lord, dun sa man ni Lord, imo ba kong gisulayan? O imo kong gikastigo? Kung yung pagsusi ni Mr. Kabi, simba man ko. Kaya namin ko simba. Gabasa man ko Biblia. Gaampo masag ko. Maayo man akong relasyon sa Ginoo, pero ano, na may sakit. Pagsulay na. Okay, maayo man yung relasyon. Kasimba ka, gaampo ka, gabasa kang Biblia. So, klaro na nga, ay, pagsulay ni. Pero kung pagsubay mo, be, nagsarap kong simba. Ang ko'y basa-basa Biblia. Muampo naman ko ganahan. Ako'y, basin, silot na. O, di ko basin, silot na.
latos na sa Ginoo. So dili sa itong gibasa verse 30 ingon sa Biblia, for we know him that hath said, kailatan niya nga nag-ingon, vengeance belongeth unto me. Kinsa nag-ingon na? Ang Ginoo, ako ang panimalos. Kinsa ang manimalos? Ang Ginoo. I will recompense, saith the Lord. Manimalos gyud ko. Nag-ingon ang Ginoo. And again, the Lord shall judge His people. Ang Ginoo, mo'y muhukom sa iyahang katawhan. So, dinhi makita nato ang gitawag na sovereign discipline. Sa kini kapag istorya nato sa Ginoo karon, ang Ginoo ra gyud ay ang manimalos. Amen. Siya ra gyud ay ang disiplina. Ato tong barangay ato padayon kay Ginoo ra ay manimalos. Siya ra mo disiplina dili kita. Nagunahuna ra ba ko ingon ra bang taga barangay nga sige naman file ng kaso kay total kung ma-file na ng kaso niya pagabot dito nagyapon sila mga tubang dito sa korte mawaran man na. Luya po mawaran. Nya kauban ra nato igsuon sa pagtuo. Asa man to pagkakristanan pero ingon sa Ginoo ako ra mo disiplina. Amen. Di kita usa ito utang itong kaot ba bantay lang gyud ka. Ato lang kay ito gyan sa Ginoo. Saling na to sa Ginoo. Ingon niya ako ray manimalos. Vengeance is mine. So na is sovereign discipline. Ang Ginoo mo'y mo disiplina. Una, giatagan kag chance sa Ginoo. Disiplinahin mo ko kalingon. Pero dili mo disiplinahin mo ko kalingon, ako'y mo disiplina ninyo. So sovereign discipline. Ikatulo sa kinds of discipline. Matthew 18:17 ay gitawag nga sanctuary discipline. Matthew 18:17. Masay buot ipasabot sa sanctuary discipline. Matthew chapter 18 verse number 17. Sige, dungan. Matthew 18:17. Ready? Basa. And if neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. So the story, and it's good sa verse 15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, kung ang imo igsoon nakasala, niya pagka igsoon nakasala, diha nimo, go and tell him his fault. O tanawa, kung naa day nakasala nimo, ingnon nimo siya sa iyahang sala. Ayaw isulti sa uban. Kinsa imong ingnon? Kadtong nakasala nimo, ingnon nimo nga, Brad, pagdaw dito mong utang ba pag hindi mo gibayaran. Ayaw ina nga. Nasi utang sa kubaw, pag isa yung bayad. Ayaw isulti sa uban. Kay wa ka nagsulbad sa problema, imong gipadako ang problema. Kung nasa utang nimo, o wa pa sila bayad, duula. Brad, na pa ba plano mo bayad? Duwa na. Kaya kung wa na, di na lang ko mag-expect. Pero kung na pa, pagsabasag di, kay para kabalot ha. So, ingon sa Biblia, duulon. Amen? Kung nasa sala sa mo, nalain ko sa mga istorya ba? Ingna siya. Kay kana man ko mag-istorya ta, wa ta kabalo. Nga nanada, nalain sa atong istorya. Mismo ako, sa akong istorya, kabalo ko nga nanay tao nga nalain, pero di ko kabalo, anto di ko nimo ingnon. Ingna ko kung nakay kalain sa ako. Tell him his fault between thee and him alone. Kinsa ra mag-istorya? Siya ra og ikaw. Ayaw na isulti sa uban ang iyahang sayo. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Kung naminaw siya nimo maayo, nadaog nimo siya. Verse 16. But if he will not hear thee, pero kung di siya maminaw, giingnan nimo siya, unya wa siya naminaw, kung sa'yo mong buhaton? Take with thee one or two more, that in thy mouth of 2 or 3 witnesses thy word may be established. Sunod, magdala na kag kauban, 2 or 3. Kung dili pagid siya maminaw, 3 na mo, nanakay witness, nanakay saksi. Kung di pagid siya maminaw, verse 17,
If he neglect to hear them, na nakay kauban, katong witness nimo, tell it unto the church. Isulti na dayon sa simbahan. But if he neglect to hear the church, di pagit siya maminaw sa mga kauban ng simbahan. Let him be unto thee as an hidden man publican. Kasagdin na siya. Isipan na siya nga dili Kristohanon. Isa ka tao nga publican. So na sanctuary discipline. Sa sanctuary discipline, una, ikaw ug siya. Kung di siya maminaw, magdala ka ng kauban aron na mo testify. Kung di pa yun, isulti sa simbahan. Kung di gyapon, ingon sa Biblia, pasagdi na siya. Imuhan na siyang isipon nga, unsa daw? Hidden or publican. So, muna siya ang gitawag nato kinds of discipline, self-discipline, sovereign discipline, and sanctuary discipline. Disiplina sa, sanctuary, tigumanan. Disiplina sa simbahan. Now, any question regarding on discipline? Self-discipline, sovereign discipline, disiplina sa kaugalingon, disiplina sa Ginoo, o disiplina sa simbahan. Anybody? Yes, Ma'am Eden. Nakahisgot ng buka pastor as to kanakita na siya kini problem sa someone pero ang iyang level bitaw I mean kini bata pa siya di siya ka dare bitaw kung pastor good for example kung dili ba kung gyapon ta ka dare ano kay unsa ka bata pa sa pastor ang nakatuan sa ato of course para ma-lessen ang iyahang kaligot-got na ay somebody na nag-trust o nag-trust siya, dito siya muling ba? Dito siya muling. Mumijade, bali mumijade. Nag-consider siya nga. Ganahan man ko na ma-open up nato sa iya na kay mas kampante man ko. Kanang ana bitaw nga sitwasyon pastor, situational man gud siya. Gawas kung kinilang mga level. Hantong na naara siguro kung ana nga kuan nga pamaagi nga ma-confront niya. Pero pasto sa level nga bata. Okay, good na address ang confrontation. Kaya sa man good mahulaw ta mo confront kay nya sa mga churches nakita nako mo ni hitabo bisan ang membro nagpabadlong na dili i-confront sa mismo ang pastor dili maka confront ang pastor kay ano ba yung pinakadako mga tagkupirin sa simbahan Goy bahala na di ka muhatag pero kung problema ka sa simbahan dapat yun i-address yun ang dala o problema sa simbahan. Now katong ingon Ma'am Eden panilang bata maulaw man siya mo confront sa pastor kay bata siya. Find someone nga makatabang tabangin ko ba kay istorya ko ni pastor kay naglagot yung kuwanan ni pastor. Ano yung problema? Find someone nga imong kaduulan. Bitaw, honestly, ready ko naara ko diri. Naara si Pastor James diri kung nakay kasuko sa ako. Pakig-istorya, di na mawala imong kasuko until di na nimong istorya. Ug mao gid na tinuod. Na sa ato Kristohanon, dapat open ta. Amen? Di ta kay murag sikinsa. Yaw, kung maistoryahan ka regarding sa imong kaugalingon, yan na kay problema ha. Ang puanan gina, Lord, tabangin taon ko. Kaingon na ba sa Biblia, kung ikaw ang hinungdan nga napandol imong igsuon, may pahigdan imo nagbato sa galingan imong liog, kunya itambog sa dagat. Di ba? Kabasa mo na sa Mateo. Kung ikaw ang hinungdan nga stumbling block, kung si Pastor James ang hinungdan nga na backslide ka, ingon sa Biblia, higtan na ng liog ni Pastor James ug bato sa galingan. Kunya hulog dito sa dagat. Which sa akong ginabuhi, sure ko nanay na pandol. Tulubagon gyud na ako sa Ginoo. Kung sa atong kinabuhi nay na pandol, ako'y ang Ginoo ra bagid ang manimalos. Singlon ra bagid ta sa Ginoo. Muna nga Kristohanon dapat kabalo gyud ta mo confront. Amen. Mag-practice gyud ta nga mo confront gyud ta.
sa atong isig katao, sa imong silingan, sa imong bisan sa atong ugangan, sa atong ginikanan. Dapat kabalutan mo confront. Tingnan nato. Ma, ganahan nato yung gibuhat ma ba? Di na ba? Kita na ba nga mga Filipino kay narapag niya sa atong attitude nga, pasagdi na lang to siya. Di na maayo. Dapat kabalo kita mo confront. Nagyod ang confrontation. Kay makatabang na nga mag-grow ta. Makatabang na sa pagdisiplin sa atong kaugalingon. Husband and wife. Sahay, mataha ka. Di ka mo istorya, kabasin malain. Mangluod. Dapat mo istorya gyud. Ang bana mo istorya siyang asawa. Ang asawa mo istorya siyang bana. Hindi buhat mang ba? Ito maayo. Kung maistoryahan ka, ayaw kasuko. Ayaw kalahin. Di mature man ang kinaya. Dapat dawaton ni mo ang fact. Ay, sipiat na ito. Sige, speedy. Ito ako buhaton sunod. Kami ni Mrs. Ako sa inyo. Ito maayo mong dibuhat na. Ayaw to. Kay makatabang na sa atua ang pag-confront. So, muna siya ang kinds of discipline. Self-discipline, sovereign discipline, and then sanctuary discipline. Now, let's go to ikatulo, the basis of discipline. Guys, what is the church role in discipline? Na definition of discipline. Na three kinds, or na kinds of discipline. Puro kubok. And then ikatulo, the basis of discipline. Ano sa may basis? Ano sa may basihan sa discipline? Psalms 35. Psalms 35. 93 verse 5. Psalms 93 verse 5. The basis of discipline. Psalms 93 verse 5. Yung 30 na dahil. Last nga verse na ni. Psalms 93 verse number 5. Dungan na sa pagbasa. Ready? Basa. Thy testimonies are very sure. Holiness becometh thine house, O Lord, forever. Notice, yun sa Biblia, ang imong testimony are very sure. Imong testimonyo. Pagkabalaan, nahimo nga imong balay. Unsa ang balay sa Dios? Holiness, O Lord, forever. So the basis of discipline of a local church is the holiness of God. Unsay basihan sa pagdisiplina sa simbahan? Holiness of God. Ang pagkabalaan sa Dios. Mao ni siya'y basihan sa pagdisiplina sa simbahan. Mabito na ingon sa Biblia, the Lord is in His holy temple. Let the earth keep silence before Him. Iniksulod sa simbahan, dapat di kita magsaba-saba. Amen? Panahon sa walid, dapat di kita mag-istorya. Maminaw kita sa pulong sa Dios. Disiplinahon nato atong kaugalingon. So, dili, makita nato ang basis of discipline sa local church is the holiness of God. Pagkabalaan sa Dios, muna siya'y basihan sa disiplina. Ang Dios balaan. Respetuhon natong Ginoo. Maulaw gani ta og mayor. Tisin daw, sulod sa opisina sa mayor. Hindi, magdagadagan kayo ito. Butaasan ito man. Murespeto gani o congressman. Panahon sa session gani sa kongreso, bawal i-on ang cellphone. Sa kongreso gani na. Unya, sa simbahan, dapat respetuhon natong Ginoo. Amen? Inyong cellphone, kung mahimo, i-off, i-silent. Ayaw i-on kay makadisturbo ng panahon sa simba. Respetuhon nato ang Ginoo. Ngunit siya ang basihan sa disiplina. Bawal mag-istorya. Maminaw kita sa pulong sa Dios. So dinhi, ang basis of discipline is the holiness of God. Amen? Dili basihan ang akong pamilya. Kaya akong pamilya, kinahanglan po ni disiplinahon. Ang basihan nato ang pagkabalaan sa Dios. Muna siya ang basihan. Imo nato kayang bisan ingon ani lang ni atong tigumanan.
Tigumanan, no? Lapok. Pero, dapat himuon na itong balaan. Amen? Right, amen. Respetuhon na ito ang Diyos. Bahalag atong tigumanan, lapok, basta ang importante atong kasing-kasing na atay pagtahod o pagrespeto sa Ginoo. Sa man naka-tiles, limpyo ang simbahan. Unya, imong kinaiya, di maayo. Imong batasan, layo sa Ginoo. Basihan nato din ang pagkabalaan sa Dios. Amen? Balaan man ang atong Ginoo, dapat balaan sa ta. Makita sa atong kinabuhi. Muna siya ang pagdisiplina. Ang basis of discipline, ang basihan. Kinsay basihan sa disiplina? The holiness of God. Ang pagkabalaan sa Dios. Dili akong pamilya mo'y basihan sa church discipline. Dili ang pagkabalaan sa Dios. So, may God bless His holy word. Karon nga buntag, nag-isguta og church discipline. Naisgutan nato upat tulo ka butang. Naisgutan nato ang definition of discipline, kinds of discipline. Naisgutan po nato ang basis of discipline, ang basihan sa disiplina mao ang pagkabalaan sa Dios. Amen? Dili ang akong pamilya mo'y basihan. Dili ang imong pamilya mo'y basihan. Ang basihan sa disiplina ang pagkabalaan sa Dios. Ngayon siya, grabe o standard atong simbahan, no? Yes. Kay Ginoo man atong gialagad. Dili man tao. So taas gyud ang standard sa Ginoo. So, I hope nga natay nakutlok nga pagtulunan. Any questions? Or butang inyong idugang? Yes, Amiden. Salamat kay Pastor. Bless ka. Ayaw niya na ang church. Lagi, sa man tong times. Pero akong pinaiya, dili na diha sa Ginoo. So, ang ako lang pastor, kung naaman gani, like, ako lang po niya, personal lang po na ako. Para dili ka, ako makakulis mo sa kung gawin mo. Kay, lagi, huli man ang Ginoo, of course, makita din natin ang kahapsay. Kay, kung sa may hapsayon, kung hapsay na daan, so, sa ako alam kong suggestion, as to the implementation sa mga dili o ang pwede dili sa church, atinaan lang po na ma-discuss sa body as to unsa na kay lahi man po ang level sa mga batan-on, bata o mga tigulang, as to hamtong man sa Kristohanon o sa hamtong man sa kanang kalibutanon na amang yoy atong mabutang as to basis kung asa makalapas o dili makalapas. First of all, ato gyud nang ikadayag sa diha kay para ma-aware ang tanan in the process dili kay karon pag-istorya wala implement na dayon na among grasya even man gani sa kining RTA tagaan pa grasya dili pa ba noon. So kana lang pastor. Thank you. That's good. So that's very true. Hindi na natin ma-deny na ay gitawag ng grace period. So, as far as the church is concerned, regarding sa paglakaw-lakaw, wala pa talagang hisgutan dapat aware na magitaan Amen? Kabalo kita nga, kung magsimba, dapat hindi mag-istorya. O one of the problem makita na ko, kung distract yung governing, di ka na mag-Sunday school, nga na maglakaw-lakaw. Siyempre kay Sunday school ko, madlong Sunday school man ko. Pero dapat naagay self-discipline. Amen? So, karon atong disiplinahon ang atong kaugalingon. Ito yung tunan. Praktisan na to sa atong kaugalingon. Tuduan na to. Sadyang matuduan ta, o kani, gisulti man ni karon, di kita angay mahiubos. Di kita angay mahiubos. And then, regarding as a church, as a body, ato yung tudluan atong kaugalingon nga sa iglesia, paningkamutan yun nato nga ato ang time. Amen? Kay mismo, sumala sa gingon, mismo gani akong family, kasi mo yun ko nga, may mo, di kita mag-late. Kay ulaw po diya sa Ginoo. Maningkamot kita sa itong trabaho,
Di ka makonsensya, di ba makonsensya, di ba maulaw sa Ginoo nga atong trabaho on time ta. Ya pag-abot sa simbahan, dili ta on time. Konsensya sa ta sa Ginoo. So, kini ako nang gisulti, ayaw ka lain, ayaw kay ubos, kay para man sa kaayuhan, para sa pag-progress sa iglesia. Amen? Tingamutan na to, uban sa tabang sa Ginoo nga, di ta mag-late. Ay, lain man sa, di ba? Kung sa'y kasulti, di ba? Kapila ko na mag-iingon sa inyo, dili sa una nga, sa'y kasulti nila ito sa taas, muagi ba tayo ito, okay ra sa ito, kay, ito tayo sa boss, pero sila ba? Saan mo itong mga membro ni Pastor James? Muagi diri nga, manong sa school room? Di ba? Lain? Okay ra sila ito, mag-late sila, kay, di ba ta kita? Pero kung kita yung malate, makikita sila. Pero kung sila yung malate, bahala sila kung kita. Pero sila nga nakakita sa ato, lain ba? So, ang atong testimony, kung sa ilang isulti. So, igsoon sa pagtuo, gisulti na ako ni with love. Amen? Huwag ko masuko sa imo. Kasabot ko, pero dapat sabdon sa natong Ginoo. Yang Ginoo, mo ingon, atong rason, kasabot man ang Ginoo sa ako, pastor. Perminti, oy! Perminti kay kasabot ang Ginoo. Pero ang pangutana, kita ato bang isabot ang Ginoo? Basin ang Ginoo ray nagsabot ato niya kita wa ta kasabot sa Ginoo. So Kristohanon, let's try our best. Amen? Di man po pwede nga i-implement na to sunod Domingo kung late ka. Pareha sa Iglesia ni Cristo nga kung late ka, di ka nakasulod. Kaya isnado man ang puntahan. Lain na sab, no? Asa ba ito gisirado rin? Uy, late ka, sirado ng puntahan. Pero let's try our best. Amen? Paningkamutan na to, uban sa tabang sa Ginoo. Kay, kung sa kayo ito'y una sa discipline? Self-discipline. Kita, disiplinahon na to atong kaugalingon. Sabado sa gabi, mamlansa na, i-ready na, para ini ka Domingo, di na magkirig-kirig. Asan itong suton? Asan? Huwag man kinaplansa. Dapat i-ready na nato daan. Sumalagod sa inyong pagtrabaho. Di ba? Minikamot yun mo, hindi malate kaya masuko ang boss. Ulaw po biya. Kasaban ka o i-mention mo ngalan. Dinhi pa nga Ginoo ang atong gialagad. So, let's do our best. Huwag ko masuko, pero naghatag ko og pahimangno nato. Amen? Para ma-improve nato itong kaugalingon. Ma-improve ang church para sa kaayuhan sa iglesia. So, Kristohanon, na ay gitawag nga church discipline. Amen? O kining church discipline, bisan pag-ato ning tuhog-tuhogon, kung di nato, disiplinahon na itong kaugalingon, magyapon tayo kadungan. So, discipline begins in me. Kay bisan pag-disiplinahon ka na ako, kung di mo disiplinahon mo kaugalingon, magyapon yung plus. So, ban sa tabang sa Ginoo, sugdan nato disiplina atong kaugalingon. Amen? Disiplinahon nato atong kaugalingon. Nagsulti ko ani dili tungod kay perfect among family ay makita gid ninyo unsa kabadlongon ang Manalo family. Makita gid ninyo sa Manalo Kids. Pero naamoy katungod gubadlong sa akong pamilya. Amen? Kita ninyo ang anak magdagandagan badlonga. You have the perfect right. Makita po na ako yung anak, badlungon sa nako, kinabangay taan para mag-progress ang iglesia. Kaya di pwede nga isara ang mo-impose sa discipline. Kitang tanan ang mag-impose sa discipline. Let's pray. Ang puta, Ginoo, salamat kayo sa imong mga pulong. Thank you, Lord, na na-discuss na mo ang church discipline para sa kaayuhan sa iglesia. Amahan, akong ginaampo, one of the biggest problem in the church, tinigid Ginoo ang time, ang mga malate sa simbahan. O Dios, tabang imi nga uban Ginoo sa imong grasya o kaluoy kanamo. Help us to serve you wholeheartedly. Na committed mi Ginoo sa pag-alagad kanimo. Na paningkamutan namo uban sa imong tabang na dili mi mag-late Ginoo sa pag-alagad kanimo. O Dios, mahimo namo ni pinagi sa imong tabang. Iyahin kami, tagi kami kusog. O panalangin ni Ginoo,
ang pulong among nalunggag. Naunta Lord nga walay hatred sa among kasing-kasing. Kung nabadlong man ni, kami man yung tanan gibadlong karon nga buntag, tabang nimi nga dawaton namong kinasing-kasing. O paningkamutan namo uban sa imong tabang nga buhaton namo kini. O Dios, ang imong pulong mo gyud ang naga tudlo ka namo ug tabangi kami nga dawaton namo kini uban sa pagpasalamat. Baguhon namo ang among kaugalingon pinagi sa imong tabang sa pangalan ni Jesus. Amen. Break ta. Inom og tubig, ihida